Si Miguel ay nabuhay sa pagitan ng dalawang mundo. Sa papel, siya ay anak ng isang labandera. Pero sa katotohanan, siya ang lihim na anak ni Don Arturo Valencia, ang pinakamayaman at pinakamakapangyarihang negosyante sa bansa. Bagaman hindi siya pinayagang dalhin ang apelyedong Valencia sa publiko, hindi siya pinabayaan ng kanyang ama. Mula pagkabata, ibinigay sa kanya ang pinakamahusay na edukasyon, mga mamahaling sasakyan, at isang buwan ng sustento na sapat na para bumuhay ng isang buong barangay. Ngunit si Miguel ay iba. Hindi siya nabulag ng kinang ng ginto. Sa kanyang puso, may isang malaking puwang. Ang pagnanais na makilala bilang isang tunay na anak, hindi bilang isang obligasyon na kailangang tustusan. Sa kabilang dako, si Martin, ang lehitimong anak, ay lumaki sa loob ng mansyon na puno ng poot. Para kay Martin, bawat pisong napupunta kay Miguel ay nakaw na kayamanan. Isang bastardo na nagpapanggap na prinsipe, ang madalas niyang itawag sa kapatid sa tuwing magtatagpo sila sa mga board meeting. Dahil binigyan ni Don Arturo si Miguel ng kapangyarihan na pamunuan ang Valencia Shipping and Logistics. Naramdaman ni Martin na unti-unti nang kinukuha ng anak sa labas ang kanyang trono. Isang gabi, isang imbitasyon ang dumating kay Miguel para sa isang underground auction sa isang liblib na asyenda sa Pampanga. Ayaw sana niyang pumunta, ngunit narinig niyang may mga antigong gamit doon na maaaring magustuhan ng kanyang ama para sa koleksyon nito. Ang paligid ay puno ng amoy ng mamahaling tabako at pabango. Ang mga item ay nakakalula. Isang korona mula sa isang bumagsak na kaharian sa Europa. Mga painting ni Luna na akala ng lahat ay nasunog na, at mga diamante na kasing laki ng itlog ng pugo. At ngayon, para sa ating huling tampok, anunsyo ng auctioneer na may nakakatakot ng ngiti. Isang nilalang na pinaniniwalaang alamat lamang, isang halimaw mula sa madidilim na kagubatan ng Visayas. Isang malaking bakal na hawla ang itinulak sa gitna. Ang mga rehas nito ay tadtad ng mga kakaibang ukit o orasyon. Sa loob, nakalupasay ang isang matandang lalaki. Ang kanyang mga kuko ay mahahaba at maiitim. Ang kanyang balat ay tila tuyong lupa. At ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa ilalim ng magulong puting buhok. Isang aswang! Sigaw ng isang kolektor. Gusto ko yan! Ilalagay ko sa aking pribadong zoo! Sabi pa ng isa. Nagsimula ang bidding sa 10 milyon. Ang mga tao ay nagtatawanan. Tinutokso ang matanda sa loob ng hawla sa pamamagitan ng pagtusok dito ng mga baston. Nakita ni Miguel ang panginginig ng matanda. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa labis na panghihina at kahihiyan. 100 milyon! Sigaw ni Miguel na yumanig sa buong paligid. Tumahimik ang lahat. Ang halagang yun ay sapat na para sa isang skyscraper. Pero para kay Miguel, nakita niya ang sarili sa matanda. Isang nilalang na hinuhusgahan ng mundo. Isang taong itinatago sa dilim dahil sa kanyang pagkatao. Dinala ni Miguel ang matanda sa kanyang sariling rest house sa paanan ng bundok Makiling. Pinangalanan niya itong Tatay Selo. Sa unang linggo, hindi kumakain ng matanda. Nakatitig lang ito sa buwan tuwing gabi at umiiyak. Tay, kumain na po kayo. Ani Miguel, habang inilalapag ang isang mangkok ng mainit na sabaw ng manok.
Hindi ko po kayo sasaktan. Dito, malaya kayo. Dahan-dahang kinuha ni Miguel ang isang basang bimpo at sinimulang linisin ang mga sugat ng matanda. Hindi siya nandidiri. Ginamot niya ang mga latay ng latigo sa likod nito. Dahil sa malasakit ni Miguel, unti-unting nagbukas ng puso si Tatay Celo. Bagaman bihira itong magsalita, nagsimula itong tumulong sa pag-aalaga ng mga halaman sa hardin. Para kay Miguel, si Tatay Celo ang naging amang hindi niya kailanman nayakap ng matagal. Nagkukwentuhan sila tungkol sa mga bituin at sa simpleng buhay. Ngunit alam ni Miguel na may kakaiba kay Tatay Celo. Tuwing gabi, nararamdaman niya ang kakaibang enerhiya sa kanyang bahay at ang mga hayop sa paligid ay tila tumatahimik bilang paggalang sa matanda. Habang payapa ang buhay ni Miguel, parang bulkang sumasabog sa galit si Martin. Nalaman niya ang tungkol sa 100 milyon na ginastos ni Miguel. Sobra na to, sigaw ni Martin sa kanyang mga tauhan. Inuubos ng linta na yun ang mga pera ni Papa para sa isang pulubi lang. Kung di ako gagawa ng paraan para mawala siya, tayo ang mawawalan. Umupa si Martin ng 12 profesional na mga mersenaryo. Mga dating sundalo na walang sinasanto. At ang utos, pasukin ng bahay ni Miguel sa gabi. Patayin ang lahat ng naroon at sunugin ang lahat ng ebidensya. Siguraduhin ninyong hindi na siya mabutan ng umaga. Bili ni Martin habang humihigop ng mamahaling alak. Madilim ang langit at walang bituin nang dumating ang mga mersenaryo. Gamit ang mga night vision goggles at mga baril na may silencer, mabilis nilang pinasok ang bakuran ni Miguel. Si Miguel ay nasa kanyang silid, nagbabasa ng mga ulat sa negosyo, nang biglang bumukas ang kanyang pinto. Si Tatay Celo. Anak, pumasok ka sa loob ng kabinet at huwag kang lalabas. Ano man ang marinig mo. Mahinahong utos ni Tatay Celo. Ang kanyang boses ay naging malalim, parang galing sa ilalim ng lupa. Bakit po, Tay? Anong nangyayari? May mga masasamang loob na narito. Hayaan mong ako ang humarap sa kanila. Ako na ang bahala. Nang makapasok ang mga mersenaryo sa sala, nakita nila ang matanda na nakatayo sa gitna ng dilim. Tumawa ang leader ng mga tauhan. Ito ba ang sinasabi nilang aswang? Isang uugod-ugod na matanda. Itinaas ng leader ang kanyang baril. Ngunit bago pa siya makakalabit, isang nakakapangilabot na tunog ng pagkabali ng mga buto ang narinig. Sa harap ng kanilang mga mata, ang katawan ni Tatay Celo ay bumukol at lumaki. Ang kanyang baro ay napunit dahil sa paglaki ng kanyang mga balikat. Ang kanyang mga kuko ay humaba ng hanggang 6 na pulgada. Matatalim at kumikinang sa dilim. Ang kanyang muka ay humaba, naging parang aso, na may mga pangil na tumutulo ang laway. Sugod! Ano bang ginagawa nyo? Sigaw ng leader, ngunit huli na. Ang bawat putok ng baril ay tila walang epekto. Si Tatay Celo ay gumagalaw na parang kidlat. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, lumipad ang ulo ng isa sa mga tauhan. Ang mga sigaw ng paghihirap ay bumalot sa buong bahay. Pinagpira-piraso ni Tatay Celo ang mga mersenaryo. Ang sala na dati ay malinis ay naging lawa ng dugo. Sino ang nag-utos sa inyo? Dagundong ng aswang habang hawak sa liig ang huling mersenaryong buhay. Si Martin Valencia. Nauutal na sagot nito.
bago tuluyang nalagutan ng hininga. Nanonood si Miguel mula sa siwang ng pinto. Takot siya, oo, pero nakita niya ang pagmamahal sa likod ng isang halimaw. Ang halimaw na ito ang nagligtas sa kanya sa paraang hindi magagawa ng kanyang tunay na ama. Hindi pa tapos si Tatay Celo. Sa loob ng ilang minuto, tinahak niya ang distansya mula sa rest house patungo sa mansyon ng mga Valencia sa lungsod. Ang kanyang bilis ay hindi makatao. Si Martin ay nasa kanyang opisina, naghihintay ng tawag. Biglang humangin ng malakas at nabasag ang mga bintana. Isang dambuhalang anino ang lumitaw sa kanyang harapan. Martin! Ang boses ay parang galing sa impyerno. Napaupo si Martin sa sahig. Naihi sa sarili nitong pantalon dahil sa sobrang takot. Ano ka? Anong nilalang ka? Ang aswang ay lumapit. Ang mainit na hininga nito ay nararamdaman ni Martin. Ako ang matandang binili ng kapatid mo. Ako ang kanyang magsisilbing kalasag at armas kung kinakailangan. Itinaas ni Tatay Celo ang kanyang mga kuko at mabilis na sinugatan ang pisngi ni Martin. Isang malalim na sugat ang naiwan na hinding-hindi mabubura ng anumang plastic surgery. Hindi kita papatayin ngayon dahil ayaw ng anak ko na madungisan ng kanyang mga kamay. Pero tandaan mo, bawat patak ng luha o dugo ni Miguel, isang bahagi ng katawan mo ang kukunin ko. Susundan kita kahit sa ilalim ng lupa. Maging ang iyong kaluluwa ay hindi makakatakas sa akin. Nang mawala ang nilalang, naiwang mag-isa si Martin, humihikbi at nanginginig. Pagkalipas ng ilang buwan, nagbago ang lahat. Si Martin ay tuluyan nang nawala sa katinuan. Natakot siya sa dilim. Natatakot siya sa bawat kaluskos at ayaw na niyang lumabas ng kanyang kwarto. Sinabi ng mga doktor na dumanas siya ng matinding psychological trauma. Dahil dito, walang ibang mapagpipilian si Don Arturo kundi ang ibigay ang buong korporasyon kay Miguel. Sa ilalim ng pamumuno ni Miguel, ang Valencia Group ay naging mas makatao. Nagtayo siya ng mga foundation para sa mga biktima ng pang-aabuso. Alam niya ang pakiramdam ng ikulong sa loob ng hawla. Sa kanyang bagong mansyon, may isang espesyal na bahagi na laging madilim at malayo sa mga bisita. Doon nakatira ang isang matandang lalaki na mahilig sa paghahalaman. Wala nang nangahas na banggain si Miguel dahil kahit mukha siyang mabuting tao na madaling apihin, alam ng lahat na may isang nilalang na laging nakabantay sa kanya. Isang nilalang na handang lumaban sa kahit anong hukbo ng impyerno para sa kanyang itinuturing na anak.